Hi guys, ngayong araw nga ay papasok na naman ako sa trabaho. At habang nagre-ready nga si Mami Cherry ng baon ko, si Shinji Tabachi naman biglang nagising. Kaya ayun, buhat-buhat na kagad niya. Bago nga ako pumasok sa trabaho, naghihilamos tsaka nagtututbrush lang ako. Tapos sabay gayak na din tapos inom ng kape. Sa mga hindi nga pala nakakaalam guys, sa gabi nga pala ako naliligo. Baka kasi akala nyo hindi na ako naliligo eh. Ngik! Ang lamig nga sa umaga dito guys, kaya yan medyo giniginaw-ginaw pa ako dyan. Bale ito, pagkatapos ko nga magkape, nagpaalam na rin ako kay Mami Cherry tsaka kay Shinji. Madalas nga nagigising si Shinji sa umaga dahil pag nawawala sa tabi niya yung nanay niya, napapakiramdaman niya talaga gumigising siya. Bago nga ako umalis, nagpalit muna ako ng sombrero dyan guys. Baka kasi akala nyo ibang araw tong vlog na to eh. Trabaho na. Good morning. Trabaho na naman tayo. Ingat kayo mga papasok dyan, no? Lalo na yung mga delikadong trabaho dyan. Bale, ito guys, mga bandang 7:15 nga, nagbike na rin ako. Medyo may kalapitan lang din yung trabaho namin ngayon. Siguro mga 5 station lang sa train. Kaya kahit medyo late na ako umalis ng bahay, tamang-tama pa rin yung oras ko. Nakabisado ko na kasi yung bawat lugar at bawat oras ng biyahe ng trabaho namin. Kaya pag sinasabi sa akin ng boss ko kung saan yung trabaho namin kinabukasan, alam ko na kagad kung anong oras ako mag-a-alarm. Kapag naman hindi ko alam yung lugar ng pupuntahan ko guys, Google Map lang yung ginagamit ko dito sa Japan. Kaya kung may bala kayo mag-travel sa Japan, Google Map lang yung gamitin nyo, hindi na kayo maliligaw niyan. Date check, February 13, 7:24 ng umaga. Bumili nga lang pala ako ng ticket kaninang umaga. Naiwanan ko kasi yung ginagamit kong card kaya bumili na lang ako. Mabilis kasi ako makalimot. Minsan nga yung wallet ko nakakalimutan ko sa bahay eh. Buti nga ako, yun lang yung nakakalimutan ko. Ikaw, kinalimutan ka na nyo eh. Bale, eto guys, nandito na nga pala ako sa loob ng 7-Eleven. Kakababa ko lang ng train tapos bumili lang ako ng kape. Sarap. Time check. 7:54 na. Pasok tayo dito. Ayan. Ayan, mataas na yun. Trabaho na naman tayo. 8:30 pa naman guys yung simula ng trabaho namin. Medyo maaga lang talaga akong pumapasok. Bago nga pala magsimula yung trabaho namin, meron kami palaging meeting sa umaga. Pagkatapos nun, trabaho na rin kami. Break time na namin. Saan tayo ng kape. Bumili nga lang pala ako ng break time namin dito ng kape sa may bendo machine. 110 nga yung presyo nito guys. Siguro mga nasa 40 pesos to sa atin sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong nga pala dyan guys kung ano daw lasa ng kape dito sa Japan. Pareho lang naman dyan sa atin sa Pilipinas. Lasang kape din naman. Pero dahil nga nasa Japan ako, iba talaga yung lasa ng kape dito guys kumpara dyan sa atin sa Pinas. Pero kahit anong gawin natin guys, kape at kape pa rin naman yan. Ang gulo, diba? Bahala na kayo mag-isip. You know. Lunch break na namin. Doon lang kay baon ko. Doon ako kakain sa may 7-Eleven. Daming gulay. Dito na nga pala ako makain ngayon guys sa may taas ng 7-Eleven sa may second floor. Bumili nga lang pala ako dito ng ramen tapos juice. Pandagdag dito sa may baon ko na kanin. Binaon ko nga lang pala yung tokwat baboy na niluto ni mama kahapon. Ang ganda ng view natin dito guys so habang kumakain. Tara kain tayo guys. Itadakimasu. Dalawa nga lang pala kami ngayong araw guys sa trabaho namin. Pero hindi naman mahirap yung ginagawa namin. Kaya naman talaga ng 2 tao. Pero kapag busy kami, doon lang kami nagsasama-sama ng mga kasama ko talaga sa trabaho at saka yung boss ko. Katulad bukas, medyo marami kaming gagawin. Kaya bukas, kumpleto kami kasama ko yung boss ko bukas. Ang sarap talaga tumira dito sa Japan guys. Sobrang tahimik, walang marites. Tapos hindi ka papakilaman ng mga tao sa paligid mo. Kaya kapag nakarating talaga kayo dito, lalo na yung mga magte-trainee, tahimik dito guys, tapos walang tambay. Nung unang buwan ko dito sa Japan, hinahanap ko yung mga tambay eh. Lalo na yung mga kaibigan ko sa amin. Yun o. So babalik na kami guys sa trabaho. Mamaya na lang ulit. Okay, sarap pumitas ng orange dito. No? Pitasin na kaya natin tong orange na to. Ang dami oh. Hindi naman kinukuha na may-ari eh. Pero syempre, joke lang yun guys. Bawal mamitas dito ng prutas. Baka makulong tayo nyan. Bale, ito guys, mga bandang alauna, balik na naman kami sa trabaho. Ganito lang naman yung rotation ng maghapon ko dito. Nasanay na rin ako. Sa mga hindi nga pala nakakalam dyan guys, ako nga lang pala yung Pilipino sa trabaho namin. Medyo nakakalungkot nga lang nung nagsisimula ako dito kasi nasanay ako na maraming Pilipino na kasama. Pero dahil nga mababait naman yung mga kasama kong Hapon, nasanay na rin ako. You know. Uwi na guys. Nakatapos na naman tayo ng isang araw. Pag ganun-ganun lang. Medyo maliwanag pa ano.
Pero maya-maya konti lang, madilim na. Lakad na tayo pa uwi. Lakad tayo dito. Medyo maliwanag pa, di ba? Yung mga street dito, wala masyadong tao. So, papunta na ako ng station yun. Train station. Masikip dito. Fast forward nga, nakababa na ako ng train at kinuha ko na kagad yung bike ko. Sa mga oras nga na yun, medyo nagugutom na ako guys. Nakakaamoy kasi ako ng barbecue dito sa may parking ng bike. Bago nga ako umuwi, dumaan muna ako dito sa may 7-Eleven para bumili ng pasalubong ni Saori tsaka ni Seichi. Inutusan na nga rin pala ako ni Mama bumili ng asin dahil naubos na raw yung asin namin sa bahay. Buti na lang may asin dito sa may 7-Eleven. Pagdating ko nga dito sa bahay, nakaabang na kagad si Saori tsaka si Seichi. Sinisipat na naman kung ano-ano yung dala ko. Mura lang naman guys yung binibili ko sa kanilang pasalubong. Kaya wag kayong mag-alala, hindi naman ako napapagastos sa malaki dyan kahit araw-araw ko silang inuuwian. Ang importante lang kahit papaano meron tayong uwi sa kanila. Ito nga pala yung ulam namin ngayong gabi guys, chapsuy, niluto yan ni Mama. Si Mami Cherry naman nandito lang nagsusulat-sulat tungkol dun sa school nila Saori tsaka ni Seichi. Si Shinji naman nandito lang din sa kwarto, nakahiga, tingnan niya naman ang pogi-pogi bagong ligo. Shinjin Kang! Shinjin Kang! Shinjin Kang! Kang! Bala ito guys, naghahain na nga rin pala si Mama para makakain na kami. Nauna na nga rin pala kumain si Mama para pag kumain kami, siya naman magbabantay kay Shinji. Ang kulit ni Seichi guys, takbo ng takbo yan eh. Naghahabulan sila kanina ni Saori tapos sa akin kapit ng kapit, di pa ako naliligo. Kapag nga kumakain kami sa gabi guys, sinusubukan na lang namin si Saori tsaka si Seichi. Pero kaya naman nila kumain guys kahit mag-isa sila. Lalo na si Seichi guys, malakas kumain ng kanin yan. Minsan nga kahit walang ulam, yung purikake lang yung binubudbud sa kanin. Marami na yung nakakain kahit hindi nyo na yung bantayan. Si Saori naman minsan may pagkatamad kumain ng kanin, minsan napakabagal kumain. Kaya madalas sinusubukan na lang namin para mas marami siyang makain. So paano guys, hanggang dito na lang muna. February 14 na bukas, Happy New Year sa inyo. Happy Valentine's pala. Enjoy nyo yung pagde-date nyo bukas ah. Meron na nga din pala ako share sa inyo guys. Dito pala sa Japan guys, kapag ka February 14, baligtad dito. Yung babae nga pala yung nagbibigay dito ng chocolate sa mga lalaki. Sa madaling salita, yung babae ang nagbibigay sa lalaki dito kapag ka February 14. Tapos ang March 14 naman, yun naman yung tinatawag na White Day dito sa Japan. Doon naman yung lalaki naman ang magbibigay sa babae ng bulaklak or kaya yung chocolate. Ang galing no? Kasi baligtad. Diyan kasi sa Pilipinas, nasanay tayo na yung mga lalaki ang nagbibigay sa mga babae ng bulaklak or kaya chocolate. Dito sa Japan kasi ang February 14, yung mga babae ang nagbibigay ng chocolate sa mga lalaki. So paano guys, hanggang dito na lang muna. May natutunan ka na naman sa akin. Jane, mata ne? Arigatou gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye!